Share ko po sa inyo ngayon yung 3 dangers of legalism from Galatians chapter 3 verse 1 to 14. Nung sina Paul and Barnabas po ay nagbiyahe o nagpunta po sila do sa mga syudad do sa Galatia, nangaral po sila doon ng mabuting balita ng kaligtasan tungkol sa pananalig sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung nando sa Acts chapter 13. At pinagpala po ng Diyos yung kanilang ministry, maraming nakakilala po sa Panginoon, maraming nawin sa ating Panginoon, at maraming churches po yung nagsimula nung panahon na yon. Pero meron pong isang tragedy na nangyari po doon dahil gumawa din naman yung kaaway, si Satan, ng paraan para masira ang church. So sabi nga, if you cannot defeat them, join them. Yun po yung ginawa ni Satan, strategy. Kaya nagpadala din siya ng mga kunwari mananampalataya na mga tinatawag na legalist. Ito po yung nag-i-infiltrate sa mga churches at tinuturo po nila yung salvation of faith kailangan may plus works sa Acts chapter 15 verse 1. So yung legalism po, nagpapatuloy po ito at sa panahon natin ngayon, at ito po yung tatlong bagay na dahilan kung bakit ito po ay napakadelikado sa loob ng iglesia. Number 1, legalism distorts the truth of the gospel. Sinisira po ng mga ng legalism yung katotohanan tungkol sa mabuting balita. Sa Galatians po, sabi ni Paul, turning to a different gospel, not that there is another gospel. So the promoter of legalism wanted to distort the gospel of our Lord Jesus Christ. Galatians chapter 1 verse 6 to 7. Only one gospel is effective for salvation, that is the gospel of grace. Pero ang ginagawa po ng mga legalistic, ng mga members o may mga leaders din po ito sa loob ng church, dinadagdagan po nila ng works. Samantalang sa Ephesians chapter 2 verse 8, malinaw po na sinasabi doon that we are saved by grace through faith in our Lord Jesus Christ. Hindi na kailangan dagdagan ng gawa po natin dahil sapat na yung ginawa ng ating Panginoon. Siya lang yung nakapag-accomplish ng nire-required ng kautusan ni Moses, na the ultimate payment of that is death, kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sabi po sa Romans chapter 6. Ang mga legalist po, gusto nila ay i-work out po natin o yung ating kaligtasan, dagdagan ng works. Kaya meron din po doon sa Bible na work out your salvation, that doesn't mean na dagdagan natin ang ginawa ng Panginoon, kundi i-practice natin yung ating kaligtasan. Yun po ibig sabihin nun. So pangalawa po, legalism steals joy. Ninanakaw po ng legalism yung ating kagalakan. So Paul asked the Galatians, where is your blessing? Sabi niya po sa Galatians chapter 4 verse 15. The word blessing in the context represent the joy the Galatians had known from a right relationship with God. The implied answer that is legalists had stolen their joy. Yun po yung problema. Nung tinanong po ni Paul yung mga tao doon sa Galatia, asan na yung kagalakan nyo sa pakikipag-isa sa ating Panginoon? Dahil ang problema po ay yung mga ibang miyembro po doon na nahaluan nga po ng mga legalist, marami pang inire-record, binabalik po yung kautusan na kailangan magpatuli ka muna para ka maging Kristiyano, kailangan gawin mo ito para totoong maligtas ka. Pero nawala na yung kagalakan po nila dahil napalitan na po ng naging self-conscious na po sila, hindi Christ-conscious Kaya yung mga legalist po, laging fault finder po yan. Sila yung mahilig mangaral na ang tinuturo lagi yung kasalanan ng tao at yung kailangan mong gawin para hindi ka mag-guilty sa kasalanan mo, at mas na-highlight yung power ng kasalanan o yung karumihan ng tao kaysa doon sa pagpapatawad ng ating Panginoon. Given naman na lahat ng tao po nagkakasala, lahat po ng Kristiyano nagkakasala kahit mananampalataya na. Pero when it comes to legalism, mas sina-highlight po nila yung pagiging self-conscious kaysa Christ consciousness. Number 3, kaya nawawala po yung joy po doon. Number 3, legalism breeds conflict. Nagkakaroon po ng division pag merong mga legalism teaching.
Divisiveness and jealousy are the rotten fruit of legalism. Yung pagseselosan, pagkakahati-hati. Kaya sabi po ni Apostle Paul, have I become your enemy because I have told you the truth? Pati po si Apostle Paul na nag-share sa kanila ng unang mabuting balita ay kinakalaban na po nila dahil mas pinaniniwalaan na po nila yung katuruan ng mga legalistic teacher po nila. They want to exclude you from me so that you would pursue them. So, yun ang sabi po ni Paul sa Galatians chapter 4 verse 16 to 18. Inihiwalay po ng mga legalistic na mga leader sa katotohanan yung mga taong nakakilala sa Panginoon. At marami pong naililigaw, marami pong naniniwala dyan sa mga katuruan na yan na kailangan dagdagan natin yung ginawa ng ating Panginoon kahit sapat na po yun. Kaya na-infiltrate po ito ng mga legalistic teacher nung panahon po ni Paul sa Galatians. Sabi po niya sa Galatians chapter 5 verse 13 to 15, if you have bite and devour one another, watch out, you will be consumed by one another. Kaya pag meron pong legalism teaching, meron pagkakahati-hati, sabi ni Paul, pag nagkagatan kayo, mauubos. So, kaya ang mga churches po, nagkakahati-hati dahil iba-iba yung katuruan. Yung iba gusto talaga maging leader kaya gusto na humiwalay, o kaya iba yung talagang katuruan. Ang pinaka basic po niyan, the foundation po niyan dapat sa grace po lahat ng ating Panginoon, yung gospel. So the gospel unites believers, legalism divides. Kasi ang gusto po ng Panginoon pagkakaisa pero yung mga legalism hinahati niya po yan. Legalism breeds self-righteousness that promotes prideful comparison and smug judgmentalism. God, I thank you that I am not like the other people, greedy, unrighteous, adulterers, or even like this tax collector. Sabi po sa Luke 18:11, yung nananalangin na tao sa loob ng templo na pinagmamayabang niya na siya ay banal. Hindi katulad daw ng isang tao na nakita niya na makasarili, makasalanan, pero siya, hindi siya, self-righteous siya. Judgmental siya. Yan po yung bunga ng legalism. Kaya hindi po ito nagiging magandang halimbawa sa loob ng ating iglesia. At meron po tayo sa ating panahon ngayon na nag-i-exist na legalism. Ito po yung ginagamit ng kaaway ni Satan para i-threaten po yung ating churches. Sa panahon po natin ngayon, kahit even in time of Apostle Paul, ay ito po ay all tactics na ni Satan, yung legalism, na kung sino pa yung active sa church, siya pa ang masama ugali, siya pa ang maramot, siya pa ang maraming bawal na hindi naman talaga dapat, na para bang pagkasama mo parang sakal na sakal ka, dinumero kilos mo, kailangan yung salita mo pinong-pino, yung kilos mo dapat ganito, ganyan lang. Legalism po yan. Pinalaya po tayo ng Panginoon dyan. Hindi naman ibig sabihin na magwala po tayo, magsuot tayo ng mga bawal na damit na talagang nakakaakit, na mga bagay na sisirain po natin katawan natin sa mga sobrang bagay na iniinom po natin o kinakain. Hindi po yun. Ang pinakaano po ng legalism, nagiging prideful po yung tao, nagiging mayabang, nagiging makasarili dahil ang tinitingnan niya lagi yung kabanalan niya, tinahanap niya sa iba. Pag di niya nahanap ay hindi na yun banal, siya lang ang banal. Tapos siya yung laging mahilig maghanap ng mali sa kanyang kapwa, fault finder. Yan po yung sign ng legalism sa loob ng church. Kapag ganyan po yung sinasamahan nyo, hindi kayo mag-grow. Ang na-highlight yung mga do's and don'ts, yung mga rules and regulations sa loob ng church. Hindi yung pag-ibig, hindi yung ating Panginoon, hindi yung pagpapatawad ng Panginoon, puro yung sarili mo, self-consciousness, hindi yung Christ consciousness, puro kasalanan na lang ipinapangaral, ginigilty ka para magbigay ka. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Ang tunay na nabagong Kristiyano po, mananampalataya, kapag lumaya na po tayo sa ating kasalanan, kusa po yung magiging mapagbigay, magiging mabait, sa magiging mahinahon, at magiging katulad po talaga ng ating Panginoon, na natural lang yung pagiging tao po natin na nakaugnay do sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong maging bahagi ng legalism sa loob ng church po natin. Pangalan naman ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen.